Eliza POV. Nagsing ako nang maramdaman kong may tumatamang liwanag sa aking mukha, nang imulat ko ang aking mata, napagtanto ko na tanghali na pala. Hala, magluluto pa ako ng breakfast, hindi ko alam kung breakfast pa ba o lunch na. Nako, buti na lang, at Saturday ngayon wala akong pasok, kundi nag-skip na ako ng mga subject ngayong umaga, nako naman. Bakit pa ako ngayon tinatamad na bumangon? Kaagad kong hinhila ang kumot papatakip sa aking katawan, nang mapagtanto ko na wala akong undergarments. Pero nakasuot ako ng white long sleeve ni Radley, ang laki naman ito sa akin, at pakiramdam ko hindi komportable, baka kasi bumakat ang ano ko. Muntik ko nang makalimutan kung bakit ako nakaganito ngayon, simpre, nakascore na naman siya sa akin. Good morning my love. Breakfast in bed. Napatingin ako sa pintuan, at nakita kong pumasok si Radley na may dalang tray ng pagkain, kumindat pa siya sa akin nang makita niya akong nakatingin sa kanya. I smiled. Ikaw ang nagluto. Tanong ko nang ilapag niya sa kama ang tray, bago siya lumapit sa akin at hinalikan ako sa noo. Good morning. He mouthed and kissed me again. Yup. Gusto kong ipagluto ang asawa ko, hindi naman pwede na ako lang ang palagi niyang nilulutuan. He added and he winked on me, lumapit ako sa kanya at pananggigilan ko ang pisngi niya. Good morning love. Ang ganda ng ngiti mo ang saya mo Puna ko sa kanya. Syempre, kasama kita, lagi naman akong masaya kapag naririyan ka. Hinawakan niya ang pisngi ko, at akmang lalapit niya sa akin ang mukha niya para halikan ako, kaagad ko namang iniharang ang dalawa kong daliri sa lips niya. Halik ng halik hindi pa nga ako nakakapag-toothbrush, o kaya maghilamos. Ops! Nakakarami ka na. Natatawang pighil ko sa kanya. Naiiling na hinawakan niya ang kamay ko, at hinalik-halikan ang daliri ko. Ang damot naman ng asawa ko, isa lang naman. Reklamo niya. Di pa kaya ako nakakapaghilamos, halik ka na agad. Inirapan ko siya at umalis ako sa pagkakakumot ko, para pumunta sa banyo at mag-ayos ng sarili ko bago kumain. Ano naman? Naasar niyang tanong. Wala, dyan ka na muna, hilamos muna ako. Nagsuot ako ng slippers ko, at naglakad papasok sa banyo, pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin. Ang laki naman ng sleeve niya sa akin, abot hanggang kalahati ng hita ko, parang nakadress na oversize. Tapos hindi naman pala nakikita ang nipples ko, akala ko lang pala yun. I wash my hands before I comb my hair, then naghilamos na ako pagkatapos kong mag-toothbrush, kaagad kong tinuyo ang mukha ko. Nagulat ako nang pagkatapos kong magpunas, nagtama ang mata namin ni Radley sa salamin. He was leaning on the closed door, while staring at me. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ko sa kanya nang makaharap ako sa kanya. Can I have my kiss no? Napailing ako nang marinig ko ang tanong niya. Baliw na talaga ang lalaking to, talagang sumunod pa rito para lang sa kiss. Later, tomorrow, next time, next day, next. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko, nang inisahang hakbang niya ang pagitan naming dalawa, at walang sabi-sabing siniil niya ako ng mainit na halik. Napahawak ako sa kanyang balikat, nang mas higitin niya pa ako papalapit sa kanya, at mas idiniin pa ang halikan naming dalawa. Malamig na ang pagkain. Nanlaki ang mata ko nang pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, iniwan niya ako na nakatulala sa loob ng bathroom. Seriously, yun ang sasabihin niya. Wala sa sariling bumalik ako sa kama, at nakita ko siyang nakaupo habang nakatingin sa akin, uupo na sana ako sa kama nang bigla niya akong higitin, dahilan para sa kandungan niya ako nakaupo. Ano ba? Naiinis na hinampas ko ang kamay niya. I love you. He whispered, that's make me stop. Oh my God. Hey, I love you. Baliw. I love you too. Sira. I love you more. I love you more and more. Shut up. I love you forever, he said and hugged me tight. I laughed as I heard him chuckle. Umagang nababaliw na naman kami, ewan ko sa isang matamis niyang salita, nawawala na kaagad ang inis ko. Siguro dahil ito ang expected kong sasabihin niya, kapag hinahalikan niya ako, hindi yung sinabi niya. Labas tayo. Napatingin ako sa kanya nang mag-aya siya, ano namang meron at gusto niyang lumabas. How about dinner date? He asked again. Sure ka? Kasi parang kakaiba siya ngayon wala namang occasion para lumabas kami.
Why not? Come on, let's have a date all day. What do you think? Minsan lang siya mag-aya, tatanggihan ko pa ba? Gusto ko rin naman siyang makasama, to the point na wala na kaming oras sa isa't isa tuwing araw, dahil busy siya sa work, ako naman sa studies ko. Sure, hinalikan ko siya sa pisngi, at isinisiksik ko sa dibdib niya ang mukha, mas niyakap niya pa ako, at naramdaman kong hinalikan niya ako sa gilid ng noo. Thank you, he whispered. Para naman saan? Radley. Yes, I love you. I heard him cursed. Hihi, ang cute naman kiligin ng asawa ko. Ang dami naming pinuntahan na kung saan-saan, halos malibot na namin ang buong mall, nag-shopping kami para sa bahay namin, bumili ng mga bagong gamit, halos karamihan ay sa akin, kahit ayaw ko na gusto niya kukunin na. Nag-grocery kami dahil kaunti na lang ang stock namin sa bahay. Pumunta kami sa arcade, ang daming batang naglalaro kasama ang magulang nila, may ilan-ilang ring mga couples na nagde-date, ito namang si Radley nagpapalit ng token, halos lahat ata ng laro gustong masubukan, dahil sa 2K ang pinapalit niya. Hindi ba naman marunong magtipid? Ang dami na naming nagastos kanina sa pamimili, hay nako. Kung sa bagay pera niya naman yun pinaghirapan niya, at ganun siguro kapag may sarili kang pera, lahat ng gusto mong bilhin mabibili, kahit na hindi kailangan, nakasanayan niya lang siguro ang ganitong buhay mayaman nga naman. So let's go back to our topic, nandito pa rin kami sa arcade, halos lahat ng games sinalihan niya, pero kahit isa wala siyang nakukuhang prize, kaya tawa lang ako ng tawa. Nakakatawa kasi ang reaksyon niya, kapag nauuna makakuha ng prize, imagine bata lang ang kalaro, pero palaging talo. Natigilan ako sa kakatawa, nang makita ko siyang pabalik na sa kinaroorunan ko, na may dalang isang maliit na teddy bear, bakit parang ang hot ng pagmasdan na may dalang ganyan? Ang cute, Toden, ayos ba? Kumikindat na tanong niya sa akin. Ipinakita niya ang teddy bear sa akin, ang cute. Parang nagpa-puppy eyes tapos nakanguso. Ang cute. Wow, ang cute. Para sa akin bata. Nanggigil kong kinuha sa kanya ang teddy, ang sarap yakapin parang si bear ko lang Para kanino pa ba? Like it. Namulsa siya habang pinagmamasdan ako, tumango ako at nginitian siya, yay. Dalawa na ang toy ko na galing sa kanya. Yes, thank you Radley. Ang cute, dapat pala dinala ko si bear ko Tumingin ako sa kanya. O ayan, baka makalimutan mo na ako niyan, wala ba akong kiss dyan? Sinaman ko siya ng tingin, bago ko inilibot sa paligid ang aking mata, kiss. Ang daming tao kaya, mamaya na, nakakahiya. Promise bibigyan kita ng marami. Nginitian ko siya namang ikinasimangot niya. So kinakahiya mo ako? Nagtatampo niyang tanong sa akin. Of course not. Hindi madaming bata, ano ka ba't pangangatwiran ko? Dumukwang siya papalapit sa akin, na siya namang, ikinaatras ko. Akala ko hahalikan niya ako pero itinuro niya sa akin ang pisngi niya, na parabang nagsasabi siyang halikan ko na siya. Dali na, isa lang. Nakangisi niyang sabi, habang itinuro ang pisngi niya. Isa lang Panigurado ko na siya namang ikinangisi niya, inilapit ko ang mukha ko para halikan siya sa pisngi, nang bigla siyang lumingon sa akin, kaya nahalikan ko siya sa lips. Ang sweet naman nila, ang gwapo ni kuya, bagay na bagay sila, ang ganda kaya ni ate Yay! Kiss pa! Sana all may jowa. Maawa kayo sa mga single. Nahihiyang nilingon ko ang mga kabataan na nasa gilid. Grupo sila na nakatingin sa amin Graba naman sa sana all. Pati mga batang nakatingin sa amin mukhang kinikilig, pati na rin ang mga magulang nila, nakakahiya tuloy. Terya na nga, inakbayan ako ni Radley at naglakad na kami papalabas ng arcade, nang may lumapit sa aking isang babae, at kung hindi ako nagkakamali, isa siya sa sumigaw ng sana all. Ate, pwede po ba kaming magpa-picture sa inyo? Nagkatinginan kami ni Radley Mukha na ba akong artista para magpa-picture sila? Sige, picture lang naman, bakit ko pa ipagdadamot? Wow, ang ganda mo ate, how to be you po. Skincare reveal po. Ate bagay kayo. Ate anong pangalan nyo? Sunod-sunod na tanong sa akin, nang lumapit na ang mga kasamahan niya. Ang cute nila, tumabi sila sa amin ni Radley, hindi na rin naman nakaangal si Radley May isang lalaking padaan,
at napakisuyuan ng magkakaibigan na kunan kami ng litrato. 1, 2, 3, smile. Sabi nito, "Salamat ate." "Salamat kuya." Sabay-sabay nilang sabi, pagkatapos ay nagpasalamat sa lalaking kumuha ng larawan sa amin, at nginitian kami. Bagay kayo. Naway mabiyayaan kayo ng tahimik, at mas mapuno pa ng pagmamahal ang inyong pagsasama, hangad ko ang inyong kaligayahang magpakailanman. Ngumiti ito bago umalis. Ang lalim noon siguro pari iyon. Hindi halata na fans yun ng GMA. Mahinang siniko ko si Radley sa sinabi niya. Baliw. GMA. Gloria Macapagal Arroyo. Gabi na nang makaalis kami ng mall, ang sabi ni Radley may pupuntahan pa raw kami, at ang mga pinapili namin ay kinuha na ng driver, at dinala sa bahay namin. Ang maid na raw ang baalang mag-aayos ng mga pinamili namin para sa kusina, pero ang mga gamit na binili niya para sa akin, ay hindi niya pinadala. "Nasaan na ba tayo Radley?" Tanong ko habang nakasilip sa bintana. Sabi niya hindi pa kami uuwi may pupuntahan pa raw kami. "Malapit na tayo, nagugutom ka na ba?" Bumaling ako sa kanya na nagmamaneho, umiling ako nang sinulyapan niya ako. "Hindi naman, pero parang ang layo naman nito sa atin I pouted. "Ano naman? Natatakot ka ba?" "Don't be, nandito ako hindi kita pababayaan. I promise mag-i-enjoy ka." Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Kanina pa kaya ako nag-enjoy, ang dami naming napuntahan together ngayong araw, as in buong araw kaming magkasama palakad-lakad lang, ang saya ko kaya ngayon. As in sobrang saya, hindi ko alam kung bakit ganito ako kasaya, basta ang alam ko lang ay masayang masaya ako na kasama ko siya, ni-enjoy ko ang bawat minuto na kasama ko siya, ang saya ng puso ko, ang tahimik ng utak ko. Buong system ko ay masaya. "We are here my love." Napaigtad ako nang marinig ko ang boses niya, nakababa na siya at nakabukas na ang passenger side. "Hey, problem." Sinilip niya ako sa loob. Umiling ako at nginitian siya, bago ko kinuha ang shoulder bag ko. Sinuri ko ang buong paligid, nakita kong para kaming nasa gitna ng isang malaking garden. "Is this a park?" Naglakad kami papalapit sa may mga ilaw, at nakikita kong may nakahandang mauupuan sa damuhan na isang blanket, na may mga throw pillows and basket, na sa tingin ko ay pagkain ng laman. "Like it my love?" Tanong niya sa akin, dahilan para mapabaling ako sa kanya, na may malaking ngiti sa labi. "Wow! Ang ganda! Dito tayo magdi-dinner?" Masayang tanong ko. "Yes. Ipinahanda ko ito para sa'yo, akala ko hindi mo magugustuhan love, thank you." Bakit siya pa ang nagpapasalamat sa akin? Bakit ka nagti-thank you? Di ba dapat ako? Kasi nag-effort ka para sa dinner natin, Radley. I am very happy and it's because of you. Thank you. Hinaplos ko ang pisngi niya, na kaagad niya ring hinawakan ang kamay ko, na nakahawak sa pisngi niya. "My pleasure love, all I want is to make you happy with me. Gagawin ko ang lahat para sa ikasasaya mo, ganun kita kamahal. Mahal na mahal kita. And I love you too hubby." Kaagad kong sagot sa kanya, ngumiti siya sa akin bago niya ako hinalikan sa labi at niyakap. "Tara, ituloy na natin ang date natin." Sabi niya nang pakawalan niya ako sa yakap niya. Naupo ako sa throw pillow, na nakapatong sa blanket, then kinuha ko ang isa para yakapin. "Radley ang ganda Stargazing muna tayo," sabi ko habang nakaturo sa kalangitan na sobrang ganda, dahil sa napakadaming stars. Napatingin ako sa likuran ko, nang maramdaman kong may jacket na pamatong sa balikat ko, nang lingunin ko si Radley, hinubad niya ang jacket niya at ipinatong sa akin. Naka-long sleeve sweater jacket na lang siya. Naupo siya sa tabihan ko. Inayos ko ang jacket niya sa likod ko, bago sumandal sa balikat niya, naramdaman kong ipinalibot niya sa bewang ko ang kamay niya. "Ano nga ulit ang sinabi mo? Stargazing muna tayo. Bakit hindi ka pa ba nagugutom? Pwede naman tayong mag-stargazing habang kumakain." Mamaya na. Tingnan mo yun Ang ganda. Ang ganda-ganda. Itinuro ko ang mga bituin.na, nakikita kong para talaga silang shape rin ng star, at ang kinang ng mga bituin. "Ang ganda." "Oo nga, maganda." Nagangat ako ng tingin sa kanya, at nakita ko siyang nakatitig sa akin ng seryoso. "Pero mas maganda ang asawa ko."
Napangiti ako nang marinig ko ang sinabi niya, ngumisi siya sa akin. Bolero. Of course not. Maganda ka Ellie, you're so hot wife. He said. Oo na. Kumain na kaya tayo. Gutom lang iyan. Umalis ako sa pagkakasandal sa kanya, at tiningnan ko kung ano ang laman ng basket. Dami mo talagang excuse ah. Naiiling na kinuha ko ang plates, at siya naman ay binuksan ang mga Tupperware na may lamang kanin at ulam. Sa kalagitnaan ng tawanan namin habang kumakain, nakarinig ako ng sunod-sunod na putok, at nang tingnan ko kung saan nanggagaling, nanlaki ang mata ko nang makita ko ang makukulay na fireworks. Wow! Ang ganda! Wow! Hindi ko maiwasang mapamangha, graba! Mas nanlaki ang mata ko, nang makita ko ang naubong salita sa fireworks na siyang hindi ko na mapigil ang maluha, sa sobrang saya ko. I love you my love, salitang nabuo sa fireworks. Oo, kanina pa ako masaya, sobrang saya ko. Pero hindi ko alam na may mas isasaya pa ako. Umiiyak ako dahil sa sobrang sayang nararamdaman ko. Hey, why are you crying? Baby, kung alam kong iiyak ka kapag nakakita ka ng fireworks idi sana hindi ko na ginawa, hush love. Don't cry. Pagpapatahan niya sa akin at niyakap ako, niyakap ko siya ng mahigpit at umiyak sa kanyang balikat, feel ko lang na umiyak sa sobrang saya. I will never let this man away from me. I love him so much to the moon and back. Third person POV. Nasaan sila? Seryoso kong tanong sa tauhan ko, na nasa kabilang linya. Nasa isang part sila boss. Sa tingin ko ay masayang-masaya sila. At walang makakapaghihiwalay sa kanila, ano boss tuloy pa ba ang plano? Ibinato ko ang basong hawak ko, dahil sa sinabi ng tauhan ko. Wala ba talagang makakapagpapahiwalay sa kanila? Talaga lang ha? Hanggat buhay ako, hindi sila pwedeng mamuhay ng masaya, hindi magtatagal maghihiwalay rin sila, kapag sinimulan ko na ang plano ko, tingnan lang natin kung saan aabot ang sayang nararamdaman nyo ngayon. Makikita nyo ang pait at sakit na naramdaman ko ng mga nakalipas na taon. Hindi ako papayag na maging masaya kayo, habang ako ay miserable. Magsasama tayo ng miserable sa hukay. Hanggat may oras pa sulitin na nila. Ito ang katapusan ng kasiyahan nila, tandaan mo yan. Matalim na sambit ko sa tauhan ko na inutusan kong manmanen ang bawat galaw ni Radley at ng asawa niya. Mahal kita Rad, ngunit alam kung hindi ka mapupunta sa akin, hanggat nandyan ang babaeng iyan. Kung hindi ka mapupunta sa akin, mas mabuti pang mawala ka na lang. Ganon kita kamahal, buhay ang kapalit. Hindi kayo magiging masaya hanggat may isang Bianca.